Ninugtang tanan palihog atong ablihan tong Bible sa book of 1 Samuel, 1 Samuel chapter 30, atong basahon verses 1 to 6 sa 1 Samuel. Usbon ako, welcome to our Father Sunday. Basig wa na mo kadumdum sa inyong 1 Samuel. Genesis, Exodus, dayon 1 Samuel. Apo. Bitaw. 1 Samuel chapter 30. Atong basahon verses 1 to 6. Atong isgutan karon mga kaigsunan kining the distressed father, or atong isgutan karon ang usa sa example sa usa ka distress nga father. Atong isgutan karon kining how to overcome distress. Okay, so ato sa nibasahon responsibly sa book of 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 6. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south of Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. Verse number 3, so David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Verse number 5, David's two wives were taken captives, Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Salamat Lord sa imong pagdala namo dinhi ining balay tigumanan. Salamat sa choir. Salamat sa pahinumdum namo nga doon mi kalipay tungod kay kami naluwas. Ug kami sa dunay mensahe nga among ipadangat ini nga kalibutan nga mao si Kristo, nga mao'y muluwas bisan pa sa matag-usa nga udawat ni Kristo. Lord, i-bless ang matag-usa namo, labi na sa mga fathers nga diin among madasig ang matag-usa nga kami magpadayon sa pag-alaga dinhi mo Dios. Thank you Lord sa tanan nga imong gihatag namo, ug dalaygon ka sa among kinabuhi, ikaw nga among Dios ki faithful. Amo ning giampo in Jesus name. Amen. Palihog maglingkod. Praise the Lord. Mga kaigsunan atong isgutan kining the story of David. Actually, kinis David, mga kaigsunan, ani nga time, ang iyang problema tungod kay si King Saul, mao'y hari sa Israel atong higayon na, daki giluto siya sa mga sakop ni King Saul. Pero si David, mga kaigsunan, doon na po yung kaugalingong mga tao
nga diin nakig-away pod, wala gyud sila ingon nga makig-away gyud ni mga taga-Israelites, kundi ang iyang gihimo nga iya lang isipti ang iyang pamilya ug ang pamilya sa mga follower niya, mga tigsunod niya, ug ilang gisipti aning lugar nga gitawag Siklag. Dito ang duha ka asawa ni David ug ang iyang mga anak ug bisan pa ang mga anak sa mga sundalo ni David. Dayon human sila sa dayang niuli sila sa ilang balay, niuli sila Siklag. Ang ilang nakitaan ang mga balay nga gibilinan nila sa ilang mga asawag mga anak nangasunog na o nahibaw-an nila ang ilang mga anak o mga asawa sa ilang mga sundalo gidala na sa mga Amalekites. Okay, so ang nahitabo verse number 2 and taken verse number 3. So David and his men, verse number 3, and David and his men came to the city. Behold, it was burned with fire, and there the daughters were taken captives of the Amalekites, nahimong dinakpan or nahimong bihag. Pag-abot sa verse number 4, and David and his people were with him lifted up their voices and wept. Di ka makahila ka na nga imong asawa, mga anak nimo wala na diha. Nabalitaan lang inahimong dinakpan. So, anito mo verse number 5, and David verse number 4, the grabing hilak nila, their voices, and they were lifted up a voice and wept until they have no more power to weep. Grabe, no? Nakasulay mo anang problema yung nani nga muhilak ka nga wa na kay gahom nga muhilak. Amot pa sabot ba nahurot na imong luha. Dito ka sa Dapicol. Na istorya nako tong na-experience dito nga napasangin lang siya nga ang iyang kaso rape. Inko Brad, tugan lang yung tinood ha. Ikaw, dili jud ikaw may nag-rape siya, dili jud pastor. Ang nakadaot lang nako tungod kay dunay warrant of arrest, ako lang gibaliwala. Ako kanang suprema, ayun na ba? Dayon ang nahitabo, abi niya dili siya pangitaon. Aktor nga pag-istorya, nahimo na noon siyang guilty tungod kay wa man siya mo pakita. O hangtod niya, wa man siya kwarta pod mga para ikuan sa depensa. Niya, wa pa, aktor nga pag-istorya, wala ko na siya sala. Atod pa niya. Incovered, unsay magibati. Hilak, pastor. Kung karon lagi, wala lagi ka maghilak. Siya, nahurot na akong luha, pastor. Nakabantay mo, nakasulay mo, nga sa time, sa problem, doon na kay hilak, pero wala na kay kahilak. Tuloy, mo na hitabo ni David. So, verse number, sa mga tao ni David, o si David said, mo na ilang gibati. Pag abot sa verse number 6, and David was greatly distressed. Kanang word nga distress. Distress. For the people spake stoning him. Niingon ng mga tao, ato ning batuon ning leader na to. Naingon ta ani, wa ta kadipinsa sa atong mga loved ones tungod kay nagtungod ining atong leader si David. Because their soul of the people were grieved, every man of his sons and daughters, but David encouraged himself in God. His God. So, atong isgutan karon mga kaigsunan kini gitawag distress. How to handle distress. Actually, ang word nga distress, ato na makita da ambot gitanaw ba na sa Google. Aron ako ning gitanaw sa tuang
Distress means kaning extreme anxiety or sorrow or pain. Kakuan mo na. Meaning, usa ka gibati sa tao ba? Gibati sa tao nga extreme ang iyang kaguayang kabalaka, iyang kaguol. Dayon, dili lang kay sorrow, kundi ang iyang sorrow, pain. Aw nang nidulot pag yun sa iyang kasing-kasing. Apa mo diya? Kasulay mo na. Amot na papagalaing meaning. So, ingon na mo ay akong nakitaan. So, daghang karong mga Christian, o daghang karong mga tao, kasagaran sa mga tao karon, they are in pain. They are in sorrow. Pero ila lang gipalabay pinagi sa inom, sugal, pamabay, puslan man, muna gitawag nila nga, puslan man daggot ang problema, bear paday. Diba mo na yung mga sinultian sa mga standby, bear paday. Wala ito ikabayad. So, ingon ana. So, why? Nga nung ingon ana man ang mga tao tungod kay naa sila sa dagko nga problema. O tungod na orang nakita sa ilang kinabuhi nga Murag dili na sila kabalo mo handle silang kinabuhi. Ang uban gali nangabuang na. Gi-injeksyonan or painom og tambal nga para makatulog. Ang nahimong nahimo silang robot or nasa antod nga nadaot na ilang utok. Ingon ana. Ang uban nangabuang na nagsuroy-suroy sa kalsada tungod na sa dili na nila makaya ang kining gitawag pain. Ang uban, suicide. Actually, kining ang mensahe mga kaigsunan para gyud ni sa mga fathers. Tungod kay mga fathers, kita manggod ang leader. Kita manggoy ulos balay, kita mo'y leader. Mo na nga ato ning kinalan nga kung doon na may maigo gyud sa problema, ang unang maigo gyud ang father. Wala ba sabot na ko sa father katong responsible father? Dili katong mga irresponsible nga kuan. So, kini pod nga kinawang distress ngadto punis mga tao nga gitawag mga achievers. Sabot mo achievers. Mga tao nga dili gusto nga diha ra sila magpabilin, gusto sila nga muangat silang kinabuhi. Mga tao nga dunay mga goals sa ilang kinabuhi. Nga diin gusto sila nga gikan sa pagkakabos or pagkatimawa, gusto sila nga muangat pa. Nga diin sa una tagsari kaon or wabay kaon, pero mukakaon na o hantod nga makaisnak pa o makapanghatag pa. Mo ni mga tao nga gusto nga muangat sa ilang kinabuhi. Pero man niya, once nga ingon ana ang imong kinabuhi, you can experience distress. Imong ma-experience ang problema. Amen. Alang pod sa mga Kristohanon nga diin, doon na sila gitawag og doon na sila goal silang kinabuhi to serve God. Daghang kong nakita nga mga Kristohanon ngayon, pastor, naunsa naman noon niya akong kinabuhi, imbis mo simba nako, imbis nag-offering nako, imbis naanaon tago, naunsa naman noon eh. Mga kaigsunan natural. Ang dipinsahan sa yawa, katog yung mapuntos sa basketball pa. Amen? Mo po na, young people, kung gusto mong easy life, o may problema, diharay man yung kinabuhi. Dahil kaysa nga nag-eskwela po sa college, kining mathematics, algebra, math 11, may ngalan na mo dito. O kaning mathematics mo, once nga ma-miss nimo ang isa lang ka lesson, isa lang ka
session, dili nakakibalo sunod. Kung ako nabantayan sa mathematics, kinalan dili yung ka mo absent. Nya kinalan makasabot po ka ang alizon. Ningon akong barkada, bay, kasabot ka na? Ako classmate ba? Siya, wala. Ikaw, kasabot po ka? Siya, oy. Kupilay kwarta na mo diya. Ano ako yung kwarta ko na? At na, manggawas ta. Nag-iinom sa gawas. Abot, masabot na ako mga kaigsoon. Wala among problema sa math. Pag-abot po na ako sa third year college, naabot ko sa gitawag integral calculus. Mga problema sa mga third year mathematics nga. Anay tabo? Yun siya nga, kubay, kumusta man? Siya, wa ko kasabot. Inko, bay, wa sa ko kasabot. Siya, ang atong himuon, atong isirado ng libro, then mga tulog ta. Isirado ta ng libro, wa, yun tayo problema. Then mag-inom ta, wa tayo problema. Laktor baga istorya mga kaigsoon, wa, may problema. Ano man, wagsak man may. Napa mo? Napagipait kayo kay ganun gikwintahan samtang may naginom bay. Kung mo padayon tag eskwela, mo take na po tag board, wa pa tay hibalog kun bagsak patas board. Unya inig panarbaho panalo daghan pag itag trabahon. Unya umalumpag ng building ato purti na mga negative na nagawa sa imong utok. Laktor nga pag-istorya, meaning diha ra gyud imong kinabuhi. Pero you are achievers, gusto ka nga moangat ang imong kinabuhi, meaning wasinso ka, kinahanglan kabulok kang mo handle sa distress. Distress, binisaya mga kaigsunan, gitawag ni siya og kapaitan or kalisdanan. Kining binisaya mo god, bisag daghang klase sa in English, pero sa binisaya, kaisara na. Kapaitan, kalisdanan, mga pag-antos, mga so mo na'y binisaya. Pero mga kaigsunan mo niya, giyon sa man ni David pag-handle ang iyang distress. Matod pa din is verse number 6, and David was greatly distressed. Not only distressed, but greatly distressed. Dili lang kay dako siya problema mga kaigsunan, kundi grabe gyud kaayo ang iyang problema. Wala mga kaigsunan, kumusta ang imong problema? Tungod ba sa imong utang, ang imong musilingan naka-decide nga batuon na lang ka kay di ka kabayad? Wala pa no? Wala pa. O tungod ba sa iyong problema mga kaigsunan, ang mga pulis wala nagikulata na katong wala pa na. Mga kaigsunan or mga silingan ang gitabangan ka diya, wala pa. Pero niya, mini daghan sa atong problema karon mga kaigsunan is psychological, matod pas mga psychiatrist. Pero sa to mga kaigsunan kitang mga Kristiyanon dili na psychological kundi spiritual warfare. We are in a warfare. We are in the battle. Naatas gubat. O kinahanglan ta makigubat ani kay kundi ta makigubat mga kaigsunan walay nahimutang binihag sa ato ang kaaway nga mangyawa. Ikay distress mga kaigsunan ako nakita nga if you will not overcome this distress in your life, anitaboy it will ruin your life. It will stop you from serving God. Tanda mo sa ko, okay problema, no? Why problema ni pastor? Pastor God, mayo kayo ni mo tambag, mayo kayo ni mo wali. Tanawas, sa 1,000 ka tao, pila ray nagpastor? Sa 1,000 ka Kristohanon. Wala, no? Why? Dili sa yun.
Amen? Bisan pag wa ka mangawat o sa offering, i-accuse gyud gihapon kang gihimong gikawat ang offering. Napa mo? Bisag gihandol ni mong mayo ang kwarta, i-accuse gihapon ka nga ang kwarta gipataka lag gamit ni pastor. Ano na? Dayon og makikistorya kas mga dalaga, tanawa ni pastor chicks tirada yun. Pero kay mag-istorya kas mga babae nga minyo na, tanawas pastor bisag minyo na tuar gihapon nagikistorya sa mga rikas mga lalaki, kauban nimo mga lalaki nga mga young people, tanawas pastor. Ayan lagi pagkabayot nga sa pastor. Kung nga rin po tas mga men, kauban sa Diyos, grabe ni pastor, oh. Palakas kinesis mga men ba, aron tagaan siya love gift. Abi ni mo, no, wa kay padulngan. Napa mo diya? Mga kaigsunan mo ni niya. Unsaon na to pag-overcome ni niya? Si David, imong makita, grabe ang iyang problema. Nahimong binihag ang ilahang mga tao. Ang iyang asawa nga duha ka buok, ang iyang mga anak, ang mga asawa o mga anak sa iyang mga sakop, nahimong binihag sa mga gitawag Amalekites. Pero giyon sa man niya pag-overcome. Number 1, mga kaigsunan, ano nga maupo niya itong gamiton. Once we have problem, we need to have compassion. Napa mo? Compassion of what? Compassion for what? Compassion for souls. Lakton nga pagka-istorya mga kaigsunan, si David, kung wala siya compassion ining mga tawhana, pwede man mga si David, pasagdi lang to akong mga asawa eh. Sagdi lang to, mga bati, putong na mga asawa kong bago. Ay, pasagdi to mga bata to, mga badlungon, pabuto. Or may man si pwede mayon si David, kamo mga sundalo nga pasagdi na to. Pag ato tang rescuehon, posible ba nga mga matay putag apil. Ngita lang ta ato bago, ngita tag-asawa nga bago. Di ba? Mao man ay usos kalibutan. Nga dili magpakasal, nga naman, kung ano di man mo magpakasal, pastor, nagkuan pa mi. O pa mong kining magpakasal magod pastor. Once, ang hinungdan sa gitawag separation tungod sa wedding. Napamudaya? Ang hinungdan ko no sa gitawag annulment tungod na sa wedding. Aron walay annulment, walay kasal. Apa mo? Ang buot pa sa buot ba? Dili magpakasal ka naman, magbulag, ramang gihapon ko no. Tiyaw mo na. Pero manin niya, Christians, we need to have compassion for souls. Souls of our loved ones. Ang akong buot pa sa buot, muundang ka, kung tungod ka sa imong gitawag ni Sir, kung muundang ka, kinsa may mo padayon sa buloton sa Ginoo. Kinsa may mo proclaim, Jesus saves, kung dili ta mo padayon. Amen? Daghan ako Kristiyano na nastoryahan, pastor, grabe. Ingko nga, pareha tag problema. Kaundangon na to. Kung kamong dili Kristiyano, kaundangon mo sa pag-alaga sa Ginoo, mas labaw na go. Asa may dakong responsibilidad, ikaw o kako? Mas dako kong responsibilidad. Amen? Muna nga, si David mga kaigsunan, dili pwede nga dili niya i-rescue. Gani, anding nga tayo mga kaigsunan, nga tayo, ambot na unsas David. Duda ko si David nagloading dili siya ani. Tingali natulala si David ani nga tayo tungod kay
Ningon man ning mga tao nga, batuon tani si David. Ngano nakaingon ang mga tao nga batuon? Tungod kay wa kahibalos David unsay ang buhaton. Wa mo kahibaw mga fathers. Di ba doon ay times nung kinabuhi nga daggot ang problema, wa ta kahibalo unsay buhaton? Tinuod dili. Say wa di ta kahibalo. Di ta kahibalo unsaon ani? Unsaon ni nako? Pero man niya si David mga kaigsoon, David was greatly distressed. Tungod sa distress, grabe ang iyang ka sorrow ba. Nga din hangton nga di na siya kabalog unsay ang buhaton. Sinito po? For the people speak stoning him because the souls of the mga kaigsoon niingon ng mga tao ato ning batuon. Siya ro ang good action. Grabe. Yung people, pamina mo. Kung doon na may problema sa iyong balay, tabangin yung papa. Pray. Ampo mo, pa. Ampo ko pa, pero pa, muna itong buhaton ka pa. Suggest. Sa kanina yung buhaton to. Patong tabangan ka na to. Ako pa, mutrabaho ko, aron makabayad na. Ako na niya, akong buhaton. Dili kay, papa, oy. Ito. Tabangin po yung papa, oy. Sinito po. Verse number, ningon si David, unsa may ang gihimo. Number 1, doon na siya, importante nga doon na siya compassion. Unsa may resulta sa gitawag compassion niya. Actually, man niya. Kung wala tayo compassion, mga kaigsunan, compassion for souls. Mingon lang ta nga, hapsag des papag mama o hapsag din ako mga pamilya da. Lag mahimo na sila. No, dili na pwede Kaya once nga, wala na sila masave, wala na sila maluwas, mga kaigsunan, ngadto na sila sa imperno. Doon ay gitawag lake of fire. Ang sinugdana, ang ilahanan sa usa ka tawo nga saved, doon na siya compassion for souls. Doon na siya kahangawa sa mga kalag. Human ko luwas mga kaigsunan, wa ko'y nalaing nabutang sa kong main, si papa, si mama, o akong mga manghod. Ningon ko sa Ginoo, Lord, unsaon nako unsaon pagluwas akong papa, mama, unsaon to? Akong lolo, akong lola. Kinahanglan ma-save akong uyuan, kinahanglan masultihan sa pulong sa Ginoo. And by the grace of God, mga kaigsunan, gihatag sa Ginoo ang akong gipangayo. Amen. Wala ko daghang discouragement nga nabot sa kinabuhi. Sa Bible school lang daan, daghang discouragement. Hayahay niyo mga Bible student mo, makabasketball pa mo. Kami matami alas 4 sa kadlawon. Tulog mi alas 10. Ang kaon na mo perting gagmaya. Ang ubalay, di back out na magani. Magbayad pa mi sa Bible school. Iso day, gilantan pa ko mga hapit magbulan, tulo ka semana. Hapit ako mundang. Pero aning ko nga, Lord, unsao man ako akong papa, akong mama. Unsao man ako. Ang nakapugong ragyan ako mga kaigsoon, compassion for souls. Many discouragement mga kaigsoon, mabot sa akong kinabuhi, ini nga church. Sukad pa sa sunugdan mga kaigsoon, 14 daghanang discouragement na abot sa akong kinabuhi. Pero nganong, unsay nakapugong na ako mga kaigsoon, compassion for souls. Mo na ibutang unta sa iyong hunauna, dili mo mag-inom-inom, sugal, mabalik mo sa daan, ayaw mo balik diha. Nga naman, mga silingan nato, mga kaigsunan, nagtanaw sa itong kinabuhi. Atong parinti, manabi na sila, naunsay atong kinabuhi. Karon sa man na to. Pastor, daghang kong problema, daghan kay problema. Pero sa mga na ito, mahuman yung problema dahil. Di ba ni mahuman?
Mintras ni ginhawa pa ka mga kaigsunan, di na mahuman ang imong problema. Pero mo na makapugong na to, nganong naatas Ginoo hantol garon. Compassion. Kaduha mga kaigsunan, kung saan ito mag-overcome the distress, we need to call on God. Call on God. Have communion with God. Kinala na kay gitawag communion with God. Wa man tay lain nga kaadtuan mga kaigsunan. By the way, Christians, kung doon na may problema, ayaw mag atos yung silingan nga unbeliever. Mari, dako kay ko problema, Mari. Inon na kasi mong kumari, baptis pa do. Labi na gina yung dadoan ang problema sa church. Mga kaigsunan, yes, doon ay problema ang church. Pero wala magpasabot nga itong ichismis nga ito sa ito ang guan. Wala'y perfecto nga church. Pangita mo church nga perfecto. Wala. Kung makakita magani mo, ayaw mong pabimro dito. Kamu lang nagsamok-samok. Call on God. Psalm 4, chapter 4, verse 1. The Psalms, mga kaigsunan, mga kanta ni David, kasagaran ni mga kanta ni David, nga iyang gisulat. Sa panahon sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, perting daghana ang problema na encounter niya. Gikan pa sa gamay pa siya. Hangtod nga nag-away si Goliath, hangtod nga himo siyang hari, hangtod nga nakasala siya, hangtod nga mga kaigsunan, grabe. Psalms, gihimo niyang kanta ang iyang mga pag-ampo nga to sa Ginoo. Ako muna, dikitaan mga kaigsunan sa times ng problema, we need to sing. Bisan pag naghila ka, walag yabag ka, you need to sing. Pwede ka magkanta. Pwede ka rin magkumpos-kumpos. Ginoo, na-discourage ko, Ginoo. Ginoo, in town, hapit na ko malumos. Ginoo, di na ko kaginawa tungod sa kong problema. Walag yabag, basta ikarabito namin na. Ay, lagi special number dire, kaya ka manaway. Napa mo? Ningon si David, igan siya nga, hear me when I call. Hear me when I call. Oh God, my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me. Oh, hear my prayer. We need to call on God in prayer. Amen. Tanawa, verse number Psalm 18, verse number 6. Ingon siya, in my distress, sa panahon nga grabe good ang iyang problema o ang iyang sorrow, I call upon the Lord and cried unto my God. The word cried, mga kaigsunan ka nang singgit ba nga naghilak. Kasalayan mo na? Kasalayan mo ba? Isa na kasulay, pataas kamot. Naghilak nga nagsinggit. Kana dako na kayo na problema ha. Pero maghilak, galing ka nga nagsinggit, ay lang kay palabi, kaya basig makadungog imong silingan. Sampunging ba ni mong tualya. Or atos bukid nga, way tao makadungog, singgit ka dito. Ginoo! Doon na yung sa katiyas, grabe ang problema. Siya, Ginoo, kung doon na may Ginoo. Tabangi akong kalag, kung doon naman ko'y kalag. Atiyas man siya, di man siya matungog Ginoo kalag.
Apa mo? Singgit. Ingon siya diri, Psalm 100, verse number 6, verse number 6, chapter 18. Ningon siya, I cried unto my God and He heard me. Woo! Nindota, my voice out of His temple, and my cry came before Him, even unto His ears. Psalm 118, verse 5. Psalm 118, verse 5. I call upon the Lord in distress. Amen. The Lord answered me. Wow. And sit me in a large place. Saman, piot kayo ang imong lugar? Saman, murag itabunan kas dagko kayo mga building. Murag, wa na kay kapadulngan, wa na kay di na kaka-eskapo. No. Ingon ang Bible, and set me in a large place. Psalm 120, verse number 1. Ingon ang Bible, blessed are the undefiled. Psalm 120, verse 1. In my distress, I cried unto the Lord, and He heard me. Mga kaigsoon, I hope nga ato nang I hope nga ato nang gi-practice. Pamina mo, kung doon na may problema, ayaw mo pag-inom. Mga alak mo sa dia. May lang na sa mga silingan na to nga wala masave, wala dili sa mga unbeliever. Pero kitang klaro kayo nga mga Kristohanon tayo mo da. Sa kayo yung ikasoldi, naghubog-hubog ko das daplin. Pastors Baptist, naghubog-hubog, wakawantas problema. Matthew chapter 14, verse number 23. Sadayang si Peter, mga kaigsoon, Matthew chapter 14, verse number 23. Ningon ang Bible, when He had sent the multitudes away, and He went up into the mountain apart to pray, and when the evening was come, He was there alone. Si Jesus Christ na siya. And sometimes si Jesus Christ nag-pray siya dito sa mountain. Verse number 24, pabasa na to dia. Samtang ang mga disciple dito sa ilang sa sakayan, and the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, and wind was contrary. Kali ang ilang pag-travel sa una, pinaagi men sa layag, pinaagi sa wind. Alitag padung ka dito, o niya ang hangin padung dire, maglisod kag adto padung. Di ba? Wa may muhuyop sa imong sakayan. Pinagi man sa laya kanang gitawag man na sailboat. Nitabo, dili lang kay the wind contrary, kundi grabe pagod balod. Tanaw verse number 25. Ingon ang Bible, in the fourth watch of the night, kaya mo na, sa iyo pa sila giwan niya, habatan sila kadlawon. Unto them, on the night, Jesus went unto them walking on the water. Si Jesus niadto nila, naglakaw diha sa tubig. Verse number 26. And when the disciples saw Him walking on the sea, kita nila, si Jesus Christ man eh. Sila nga, sa mani, abat, they were troubled, saying, it is the Spirit or Spirit. Kaya man sila magtuo nga Jesus Christ na. And they cried for fear. Tabang! Naiabat! Wakwak! Kung sa ba? White lady, yun sa. And straightway Jesus spake unto them, saying,
Be of good cheer. Ayaw mo kalbanaga. Ayaw mo kabanaga. Ako ni. Ayaw mo kahadlok. Wow, amen. Indo, panahon sa itong problema, maingon sa Jesus Christ, ayaw mo kahadlok. Ni ako. Ginoo, dito man ka, nag-pray man ka dito sa bukid. Naabot man kakalit dire. Kana, di na matubag sa Iglesia ni Cristo. Kaya ang ilang pagtuon ni Cristo, tao ra gyud. Kaya kung si Cristo tao, dili ko na siya, o kung Diyos pang anong, yun na, karon tubagon punta na nila nga, kung si Cristo, dili pa siya Diyos, ngayon naabot man siya dito. Di ba? O nang niingon taon sila nga, oy, Spirit pa ni. Niingon si Christ, ako ni, oy. Ingon si Pedro nga, uy, nakalakaw mas Jesus. Ako po ni. Verse number 28. Unsa gihimo ni Peter. And Peter answered and said, Lord, if it be thou, kung ikaw na, bid me come unto thee in the water. Tistigan ko na natog sa lakaw des tubig. Verse number 29, nahitabo. And he said, come. Ningon si Jesus Christ, dali. And when Peter was come down out of the ship, sa ito pa ni gawas gud siya sa sakayan, and he walked on the water to go to Jesus. Mga kaigsoon lakton nga pag-istorya, ang application dire. Doon na tayo mga problema. Sometimes, tugutan tas Ginoo bitaw nga ang atong kinabuhi makahimo ta og mga butang imposible. Napa mo? Sa diyang mo tawag tas Ginoo mga kaigsoon, sometimes na ay mga butang nga na nato. Makaingon ta, uy, imposible gani. Pero nakahimo ta. Tungod kay gitubag sa Ginoo tong pagampo. Pero maniniya ang naitabo ni Peter. Sa diyang si Peter mga kaigsunan, nakalakaw na sa tubig. Ipakita ko. And when he saw the wind boisterous, kusog magang hangin. Tiyo mo na, ang hangin, di ba na makita, no? Pero tungod sa iyang kadlo, nakakita ko siya hangin. Di ba? He was afraid and beginning to sink. Nagunlo siya. O kung sa iyang gitutuwag. And he said, Lord, save me. Luwas ako, Ginoo. Mga kaigsunan, maunay sininggitan sa distress. Kung kamo na ay problema, unsa may imong inampuan? Ginoo, ikaw rin masayod sa akong kinabuhi, Ginoo. In Jesus' name, amen. Ana. Mas daghan imong yaw-yaw kaysa imong ampo. Mas daghan kag marites kaysa imong ampo. Apa mo? Nganong kogihan magyugeta mo ana pero gato sa Ginoo. Ginoo. Karagay kay bala sa akong kinabuhi in Jesus name. Amen. Lupig lang tas Katoliko. Moingon pang Katoliko in the name of the Father, the Son, and the Holy pa. Say kita. Ginoo, ikaw na yung Bible sa kinabuhi in Jesus' name. Dili, kinala na kay duol po ka sa Ginoo. Sa diyang mo duol ka sa Ginoo, you cry. Ginoo, tumahi ko. Unsay kita po, verse number 31, unsay yun sa Bible. And the Lord, and sa diyang tawag siya sa Ginoo sa chapter 14, verse number 31, unsa gihimos ni Jesus Christ. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him. Igunitan niya si Peter. And thou of little faith. Call on God. Have compassion for souls. Last mga kaigsunan, continue serving God or continue
Kami na ba? O padayon tag sa dili, ang problema mga kaigsunan nagpadayon. Gansi kay ta ba? Ang problema nagpadayon, ang niya itong pag-alaga sa Ginoo ni Hunong, gansi kayo, di ba? Atong sumadahog mayo, sinugarol na to pag tampin, nambano na to ba? Wapo ta to, problema nagpadayon, kita nag-alaga sa Ginoo, padayon. Kaya nga naman ang problema, nagpadayon man na, o atong pag-alaga sa Ginoo, padayon. Imbis mo nagtagsimba, imbis mo nagtagbasa ng Bible, padayon ay. Continue serving God. Sa Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Therefore saying, we have this ministry. Kanang the word this ministry, gisgutan sa chapter 3. Last verse sa chapter 3. Ministry mga kaigsunan, mauning pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini nga ministry naani nato. Wa ilaing nagdala ani nga ministry kitarang mga Kristohanon. Na sa church, na sa atoa. We are the church. Iyon siya nga, therefore saying we have this ministry and receive as we have received mercy, we faint not. Ingon nga nakadawatas kaluoy sa Dios, ayaw gundang. Kami na mo mga igsoon, I am preaching to myself, first of all. Akong giwalihan akong kaugalingon. Amen? Kaya mo na, natiguang na noong ko, karoon pa noong kumundak. Yahay kay sila. Yahay kay yawa ato, di ba? Amen? Ako gi-encourage akong kaugalingon, anong karon pa noong ganun na, sa una gali, mas grabe to. Kunya, Aktor nga pag-istorya mga kaigsunan, na-experience na nimo, dili mong kaugalingon na-experience nimo ang kaayos Ginoo. Kunya, muundang na noong ka. Pag kayo batasan po na to eh. Continue serving God. Like on the Bible, as we have received mercy, we faint not. Abi mo sa rason nga nung di kayo mo ganahang mo simba. Tungod kay wala ninyo ma-experience ang Ginoo. Inyong isalikwa yan. Karon, kung wala, huwag inyong isalikwa ang Ginoo, asa mo padong? Balik po sa daan? Ang akong hilig, higot magmanok. Sugal man akong hilig. Kasi gusto, ngundang ko sa akong pagkapastor, balik ko manghigot og manok. Dili na mo ko sa Ginoo, di na mo plano eh. Naman nung kay manok gyud sa kuan, pero kanang mga manok ka ipangtari man nako. Ang kontra na kutsilyo man diri mas liog pirmi na. Anak ko'y para tari, karong pipila ka mga adlaw, tari na po ito nako. Ang kultura na kay kutsilyo. Hindi na sili o maigo. Ako ragi hapoy makabihag. Napa mo? Continue serving God. Verse number 8. Unsay sa Bible, chapter 4, verse number 8. Mao gihapon 2 Corinthians chapter 4, verse number 8. Unsay sa Bible, we are troubled on every side. Unsay Paul, we are troubled on every side. Pero unsay yun yet not distressed. Unsay imong problema? Troubled on every side. Unsay bot pasabot on every side? Left side, right side, front side, back side, upside, downside, so every side. Napa mo diya? Unsa man kadako yung problema? How many sides? Pero ningon si Paul, troubled on every side.
Apil lang si side. Mountain side. Trouble on every side. Unsay kanina, yet not distress. Perplex, but not in despair. Dili gyud nato matungkad no unsay gyud ang kuan sa Ginoo, pero wala ta mawad paglaom. We are not in despair. Amen. Romans chapter 8 verse number 35. Romans chapter 8:35, ningon si Paul, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Isa may makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. Shall tribulation or distress or persecution or distress? Kinsa may mapahimulag nato gikan? Oy, ang distress dili makapahimulag nato gikan sa Ginoo. Ang pain, ang sorrow, uban pa dili na may pagkapahumulag nato sa gugma sa Ginoo. Persecution or famine or nakedness or sword, mga kaigsunan, verse number 36. Unsay kan sa Bible? Diha gapon. Siya is written, we are for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as for the slaughter. Verse number 37. Unsay kan? Now in all these things we are more than conquerors through him that love us. Abi nimo mga kaigsunan, mananaog na ta. We are on the winning side. Amen? Sa lumba pa mga kaigsunan, nag-una na ta. Nag-una na ta, nga naman, mga kaigsunan, we are sure sa atong salvation. Dunay sa balista nga niyari sa ko atong adlaw, maligya og libro. Siya kami, saved ang gihapon ni pastor. Kanya, we are saved by grace, pinagi ni Jesus Christ. Ikaw mao ba? Sigurado na kang mato ka sa langit. Siya wa pa noon. Ikaw, unsa man ang liso, unsa man ang istabuan nga, na save, unya, way siguro. Ug save, gali, sigurado, gina. Dagan sa explanation. Nakaingon ko, salamat sa Ginoo nga baptis ko. Amen? Wala magpasabot nga, pasalamat sa Ginoong baptist ko, kay kakaon kong litson, dili na oy. Ay salamat nga baptist ko, kay kakaon kong ulang, o unsa ba da. No, baptista mga kayo, salamat nga baptista. Og salamat nga gitudluan tag insakto, ang kaluwasan mga kayo, dili mawala oy. Number one reason, because ang atong kaluwasan, gitawag na eternal life. Nabog eternal maputol? Gitawag everlasting life. Nabog everlasting nga naay utlanan? Napa mo? Purti daghanang rason. Anak gutas Ginoo, naali anak sa Ginoo isugbas kalayo. Ikatulo, gitsaran ng gutas Ginoo nga asa gani ko ngadto sad mo. Asa man si Kristo sa langit. Siyempre ngadto butas langit. Ko salamat sa Ginoo nga diha jud ko napunta sa baptis. Muna mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga naibaptis nagtudlo. Last tapusan nga verse. Verse number 29, sa Galatians 6, chapter 6, verse number 9. Nganong dili man ta moundang. Ang rason mga kaigsunan, let us not be weary in well doing. Kini nga itong pag-alaga sino will doing. Pagkali na moundang ng mga bad doings. Apa mo? Pagkali moundang ng mga mungungot, sa hantol karon sige panguot. Masakpan nga nanguot, kulatahon. Huwag galing undang gihapon. Napa mo? Mga kawatag manok, sige gihapong pangawat. Ang mga tigbaligyag siyabo, mahalag, mapiriso ng uban, sige gihapong pamaligya. Bisag natiriring ng uban, sige gihapong suyop. Huwag galing undang. Inya kita na noon nga maayo ning buhat na to, nangundang na noon ta. Pagkaway buot po na to
Napo? Ugod mo nang kagalagad sa Ginoo, wa jud kay buot ba? Wa ka kasabot. Wa ka kasabot unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wa ka kasabot. Pero ako mga kaigsunan, ako nasabtan nga. Luwas jud ko. Kay luwas man kung hupadayon ta kay luwas man. Wag ni padayon gali nang wa maluwas. At pangutana ng nas katedral nagsiluhod gikas pultahan sa simbahan padung dito sa altar. Nang anong nagluhod man ka? May nalang dong maluwas ko. Diyaw mo na kada buntag luhod padung sa altar. Kita noon nga we faint not. Nga namang dili man tamundang mga kayo. Naarang katurungan na for in due time or in due season we shall reap. Unsay imong gipangayo sa Ginoo sa panahon nga you are distressed or you are in distress. Sadyang nangayo ka coming na unta dili. Wala namang kadiha. Ang panalangin gibahatag sa Ginoo di unta. Wala naman no. Asa man si kuan naaray. Di kaysa nga doon ay gi-deliver nga package. Ayo, na ako'y package gi-deliver. Gikan ni Mr. So-and-so. Walang ni Mr. Anso. Asa man siya? Uy, wala naman rin. Nibalhin ang laing lugar. Wala ko mingon nga. Unsa da. Ang point na ko ba? Basahay, wala naman ta rin. Naaron ta ang blessing na to. Naaron ta. Muna giyon sa Bible, we shall reap if we faint not. Sa ato pa, kung you fainted, or naluya ka, wa ka kadawat. Praise the Lord, amen. Mga kaigsunan, ang distress, ang kapaitan, kalisdanan, permanente na. Amen. In this world, ye shall have tribulation. Be of good cheer. I have overcome the world. Ito kinuko atong ulo mga kaigsoon. Ito ipiyong atong mga mata. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, salamat sa minensahe ng mga tagnamo. O God, bangi mi, giyahi mi. Lord, i-bless ang matag-usa, labi na mga fathers. Kami, Ginoo, mapadayon mi. Thank you, Lord, sa mga trials, yung mga tagnamo. Lord, i-bless, matag-usa na mo, Lord. In Jesus' name. Samtang ipalang paduko atong ulo, ipiyong atong mata. Mga fathers, diya sa imong gilingkuran, inang Ginoo, Lord. Thank you sa mga trials. Thank you, Lord, sa tanang mga pagsulay nga imong gihatag sa akong kinabuhi, Lord. Ni ako, tabangi ko, Ginoo. This is a Father's Sunday. Wala na magpasabot kung mo forward ka, wala na magpasabot nga dako kag sa no. Mo forward ta, number one reason, we are thankful. Salamat as Ginoo nga we are saved. Salamat nga naatay Ginoo. Kaduha nga mo forward da. Tuod kay salamat as Ginoo nga iyat ang gibantayan panahon nga we were discouraged. Karon atong ihalad atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. As a father, you can come. Bisan pa kamong mga mama, if you are led by the Spirit to come, you come. Sige, we can kneel down here. Young people, nakita nimo ang imong papa, kinahanglan tabangan, you kneel down. All of us, pwede ta mo kneel down. Mga itag gracious Ginoo, Lord, pwede ba imong i-bless?
Sige, we come. This is the time nga we can cry. Atong ipatulo ang atong luha, ipaagas atong luha, ang atong Ginoo, basin pa, maluoy ang Ginoo nato. Maluoy ang Ginoo nato, unsa ang atong mga struggles itong kinabuhi. You can come. Problema kasi mong anak, problema kasi mong asawa, problema kasi mong papa, imong mama, problema kasi mong parin. I don't know, unsa imong problema. Problema ka sa finances, you can come. Sige, minras makaluhod pa ka. Di na to dugayon. Kinsa ba? Thank you, God. Thank you, Lord. We can kneel down. Niya ay mga nagluhod o Diyos. Dili na ko madungog ang ilahang mga istorya. Diha nimo. Pero makadungog ka, Ginoo. Dili na ko makita ang ilang mga kasing-kasing unsa kadagko, unsa kabugat ang ilang gibati. Pero Lord, imong mabdungog sila. Makita nimo, Diyos. Lord, niya ami, ikaw may nag-iyon, come unto me all that are heavy laden, and I will give you rest. Niya kami, Lord, o niya ang imong mga anak. Lord, I pray nga imong tabangan sila. Tabangan nimo ang matag-usa ka mga father, mga young people, mga mother. Tanan nga niya diri o Dios, imong panalanginan ni Ginoo. Imo silang dasigon o Dios. Nga kami dunay compassion. Kami dunay pagpadayon kami sa pagtawag nimo, Lord. Ug kami mupadayon kami alaga nimo, Lord. You bless them. You bless, Lord, ang tagsa-tagsa namo, Ginoo. You are Lord, you are God. You are the God of Israel, the God of Abraham, the Father of mercy, the Lord of lords and the King of kings. Lord, all glory and honor, Lord, among ibalik din nimo, Dios. Ikaw ang among Dios, nga faithful. I bless, Lord, ang matag-usa namo. In Jesus' name.